Bakit mas mabuti minsan tumahimik habang nagbubuo ng pangarap? Hindi lahat ng plano kailangan mong i-post. Hindi lahat ng pangarap kailangan mong i-announce. May mga bagay na mas mabilis lumago kapag tahimik. May tatlong dahilan kung bakit mas okay mag-build in silence. Reason number 1, proteksyon sa energy. Kapag sinabi mo agad ang plano mo, dumadami ang opinyon, duda, at unsolicited advice. At minsan, yung energy na dapat sa execution, nauubos sa pagkikipag-debate. Kapag tahimik ka, nakafocus ka, walang sapawan, walang gulo. Reason number 2, proteksyon sa mindset. Psychologically, may tinatawag na premature sense of achievement. Kapag na-share mo na sa iba, pakiramdam ng utak mo, tapos na. Nawawala yung drive, yung apoy, yung urgency. Kaya mas maganda gawin mo muna bago mo i-post. Reason number 3, proteksyon sa pangarap. Hindi lahat ng tao masaya na may pinaplano ka. Minsan, silently nagre-root sila sa pagkabigo mo. Hindi dahil masama sila, kundi dahil takot silang maiwan. Kapag tahimik ka, wala silang masisirang momentum. Ito ang sikreto ng mga taong ang lakas manggulat ng mundo. They build quietly, consistently, and privately. Hindi mo kailangan ipaliwanag ang bawat galaw. Hindi mo kailangan ipakita ang bawat progress. Darating ang time na hindi mo na kailangan magsalita dahil ang resulta ang gagawa ng announcement. Remember, less talk, more work. Build in silence. Let success make the noise. Pero tandaan mo rin, hindi ibig sabihin na tahimik ka, mag-isa ka. Iba ang silence sa isolation. Pwede kang maging silent sa plans mo, pero may circle ka na nagbibigay ng lakas at wisdom. Yun ang difference. Sa psychology, may tinatawag na secure base. Ito yung environment o taong nagbibigay ng sense of confidence habang ginagawa mo ang sarili mong journey. Hindi nila kailangang malaman ng specifics, pero ramdam mo yung support, yung belief, at yung respect. Yun ang healthy, yun ang rare. Habang nagbibuild ka in silence, mapapansin mo na mas lumilinaw ang utak mo. Mas napapansin mo yung red flags. Mas nakikita mo yung opportunities na dati hindi mo napapansin. Kasi wala ka ng time mag-prove sa iba. Ang focus mo na lang is mag-prove sa sarili mo. At habang tumatagal, may isa pang nangyayari. Nag-iiba ang relationship mo sa failure. Kapag tahimik ka, ang failure hindi scandal. Hindi ka natatakot. Hindi mo iniisip yung sasabihin ng iba. Failure becomes data, feedback, information para sa next move. Wala ng ego, puro execution na lang. Sa silence mo rin mas makikilala ang sarili mo. Malalaman mo kung ano ang tunay mong gusto, hindi yung gusto lang ng trend, likes o validation. Kasi mahirap itayo ang pangarap na galing sa pressure ng ibang tao. Pero malakas ang pangarap na galing sa puso mo. And here's the interesting part. Kapag consistent kang nagbibuild in silence, unti-unting nagbabago ang identity mo. Hindi na someone who dreams. Nagiging someone who builds. May psychological shift doon. From wishful thinking to active self-authorship. Ito yung state kung saan hindi mo na kailangan ng permission, hindi mo na kailangan ng applause, at hindi mo na kailangan ng announcement. You simply move. Kaya kung nasa phase ka ngayon na parang nagdi-disappear ka sa social media, hindi ka masyadong nagpo-post, hindi ka nag-explain, normal yan. Baka nasa foundation stage ka ng buhay mo. At lahat ng solid na building, sa foundation nagsisimula. Malalim, tahimik, invisible, pero essential. Darating yung day na hindi mo na kailangan sabihin kung anong ginagawa mo. People will just see results, behavior shifts, energy upgrades, and outcomes that speak louder than your explanations. Kasi minsan ang tunay na success, hindi dinideklara, ina-appear. Pero habang nagtatago ka sa proseso, may isang tahimik na laban din na nangyayari, yung laban sa sarili mong doubt. Lahat ng seryosong pangarap may kasamang moment na magtatanong ka, worth it ba to? Kaya ko ba talaga? May mangyayari ba dito? At normal yan. Ang doubt hindi palaging sign na mali ang ginagawa mo. Minsan, sign lang yan na malaki ang ginagawa mo. Ang mga tao na nagbibuild in silence, hindi sila immune sa takot.
Pero may ginawa silang kakaiba. Inilalapit nila ang action, nilalayo nila ang overthinking. Kasi habang nag-a-analyze ang mundo, sila gumagalaw. Habang nagko-compare ang iba, sila nagpa-progress. At habang nag-a-announce ang iba, sila nag-iipon ng proof. Doon mo makikita ang power ng tahimik na consistency. Hindi siya flashy, hindi siya viral, pero grabe ang compounding. Konting progress sa isang araw, compounded in 1 year, ibang resulta kumpara sa taong puro talk at hype. At sa journey mo, mapapansin mo rin na unti-unting nababawasan ang attachment mo sa approval. Hindi mo na hinahanap ang good job sa comment section. Hindi mo na kailangan ng applause ng barkada kasi alam mo na ang tunay na mga changes. Ramdam mo muna sa sarili bago makita ng iba. Then comes the phase na tinatawag kong emergent stage. Ito yung panahon na tahimik kang magtrabaho ng matagal, tapos biglang may resulta. Hindi mo sinubukan i-flex pero lumabas. Hindi mo sinubukan i-impress pero napansin. Hindi mo sinubukan mag-explain pero naintindihan. And people will wonder, kailan niya ginawa yan? Kailan siya naging ganito? Kailan pa siya nag-grow? Ang sagot, nung panahon na tahimik ka. Nung panahon na hindi mo kinuwento. Nung panahon na focused ka sa building instead of broadcasting. May magic sa mundong hindi nakatingin sa'yo. May peace sa planong walang commentary ng iba. May strength sa progress na hindi sinusukot ng likes. At may maturity sa pangarap na hindi nakadepende sa validation. Kaya kung nasan ka man ngayon, building, healing, planning, learning, huwag kang ma-pressure na i-expose. Hindi lahat ng progress kailangan may audience. Hindi lahat ng journey kailangan may spectators. At hindi lahat ng blessings kailangan i-broadcast. Tahimik ka kasi may ginagawa ka. Tahimik ka kasi may pinoprotektahan ka. Tahimik ka kasi may pinapanday ka. At darating ang araw na kahit wala kang sabihin, klaro ang resulta. So, kung may pinaplano ka ngayon, alagaan mo. Kung may pangarap ka, trabahuin mo. Kung may ginagawa ka, ituloy mo. Hindi mo kailangan sumigaw para marinig. Minsan, sapat na ang konsistensya para mapansin. Remember, ang totoong pagbabago, hindi pinagyayabang. Ito ay ipinapakita. Ang totoong progreso, hindi pinupost. Ito ay inaabot. At ang totoong success, hindi hinahanap ang camera. Ito mismo ang camera. Kaya build in silence, grow privately, move smart, and when the time is right, your results will make the announcement for you. Kung may natamaan sa'yo sa message na to, baka hindi aksidente na napanood mo to ngayon. Stay focused, stay private, and keep building. See you in the next one.